Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at welcome back dito po sa PNR. Yan mga kabayan at eto nga po, nasa thumbnail po natin na pulbusin ni Baste. Yan na, Kongreso nataranta na. Paktay, Palasyo at Kongreso nagkagulo na. Yan o, kumalas na, nagkalaglagan na. Yung Kongreso po kumalas mga kabayan. So yan mga kabayan, yan po ang ating bibigyan ng reaksyon, komento ngayong araw na ito. At dahil nga po riyan, ito, isi-share din po natin ang balitang ito, no? Patungkol po kay Mayor Baste Duterte. Yan pong nakalagay natin sa thumbnail natin na pupulbusin ni Baste. Nako. Kasi itong si Mayor Baste Duterte mga kabayan ay naglabas ng kanyang pahayag, statement, no? Na kung sakasakali daw, if ever mga kabayan na makabalik, no, ang Duterte sa Malacanang, ay meron daw siyang pupulbusin. Yan mga kabayan, ano kaya yung pupulbusin na yan? Mamaya alamin po natin at bigyan natin ng reaksyon yan. At eto pa, eto naman mga kabayan, sa balitang ito, maybe matutuwa kayo. Yan palakpakan po natin. Pero mga kabayan, magagalit rin kayo. Eto, matutuwa kayo dahil malalaman natin na mayroon palang 3,047 locally funded projects, no? Na umaabot ng 100 base po ito sa report ng COA, 131 billion mga kababayan, no? Pero sa kabuuan, meron pong 215 billion na project, mga kababayan. Yan, palakpakan po natin. Meron palang project. Ang ating gobyerno, ang BBM administration, no? Palakpakan po natin. Pero ito po ang ikagagalit ng lahat. Delayed po ang mga project na ito. Ang tanong, bakit madidelayed yan? Nandyan na po yung pera. 215.9 billion, nandyan na po. Hindi naman siguro kayo maglalabas ng project, no, na walang pera. Aba, inuuna po ang budgeting bago mag-construct, di ba? Budgeting muna yan, di ba? Pinag-uusapan sa Kongreso, di ba? At saka DBM. Hindi ka naman pa-project ng walang plano, ng walang budget. Ang question, bakit madidelayed itong mga ito? Diba? Yan mga kabayan, mamaya bigyan po natin ng reaksyon yan. At ito na nga. Ito, simulan na po natin dito kay Mayor Baste Duterte. Ito po ang kanyang statement mga kababayan. Wait until 2028 pag nakabalik na kami sa pwesto. I will volunteer myself to become the Secretary of National Defense. Uunahin natin ang anti-insurgency war at drug war sa Ilocos Region, lalong-lalo na sa Ilocos Norte. Dahil madaming NPA at mga adik doon. Naku po, pupulbusin natin ang Norte tulad ng ginawa ng tatay ko sa Marawi City. Naku naman po, para matapos na ang problema sa NPA at mga adiktus. Yan mga kabayan Ano sa palagay nyo? Maganda ba itong gagawin ni I think kasi kahit ikaw, for example, ikaw po yung kapatid ni Vice President Sara Duterte, no? Nakikita mong ginaganito ngayon yung kapatid mo, no? Alam mo naman sa sarili mo, kapatid mo yan, kilalang kilala mo yan, di ba? Na walang ginagawang anomalya, hindi magnanakaw yan. Tapos pagbibintangan na magnanakaw. Di ba? Siguro ikaw, magagalit ka rin. No? And I think, mga kabayan, itong sinasabi ni Mayor Baste ay dala lang po ng bugso ng damdamin. Kumbaga, cool down, Mayor Baste. Di ba? Pero, if ever, teka lang mga kabayan, pero mga kabayan, if ever, no, nagawin nga at manalo si Vice President Sara Duterte this coming 2028,
presidential election. Diba? If ever, mangyari ito na sinasabi ni Mayor Baste, ngayon pa lang, mga kababayan, tatanungin ko na po kayo, are you going to support this campaign? No? Kung magiging secretary siya ng National Defense, kaya ako, I will support mga kababayan. Ha? Real talkan lang at walang bahid ng kung ano-ano, di ba? Unang-una, gusto ko rin naman makaganti, di ba? Si Vice President Sara Duterte sa ginagawa nila ngayon eh. Ayaw ko pong maging plastic, kayo. Di ba? Gustong-gusto ko talagang makaganti si Vice President Sara Duterte. Kahit papaano man lang sa ginagawa nila. But I think, mga kabayan, ngayon nasasabihan ni Mayor Baste, but it's very long way pa, no? Marami pa ang pwedeng magbago. Pero kung sakali man, isa lang pong tanong ko sa inyo, are you going to support this campaign sa Ilocos Norte? Para mawala daw yung mga makakaliwa at mga adiktus. Para sa akin, okay rin yun. Di ba? Bukod sa makakaganti na, diba? Malilinis pa ang Ilocos Norte. Ano sa palagay nyo mga kababayan? I-comment nyo na lang po. Ha? At eto na nga. Ito ang ikatutuwa nating lahat. Palakpakan natin. May project pala ang ating gobyerno. Yan ha. Yan po ang headlines. DPWH flag for delayed projects worth 215.9 billion. Ayon po yan sa philstar.com mga kababayan. At ito po, basahin ko po yung kanyang naging portion of the report. Sabi po dito, DPWH was not able to efficiently implement 3,047 locally funded projects with an aggregate cost of 131 billion plus, di ba? Hindi ko na kasi maraming numbers due to inadequate planning, detailed engineering, supervision, and monitoring, which resulted in delayed completion and non-implementation of various projects. COA report. Raid yan mga kababayan. Naku po. Before ka kasi mag-construct mga kababayan, yan before you construct a building or establishment or a project, pinag-uusapan na po ang plano. Bago pa man yan, may plano na. Yung plano po, kasabay po yan doon sa proposal nila, sa proposed budget, di ba? Nakaplano na yan doon sa proposed budget. Take note mga kababayan, dahil po sa inadequate planning, detailed engineering, supervision, pati pa ba ang pag-supervise ay problema pa, and monitoring. Ayan na. Dahil makapag-plot lang ng project, iiwanan na. Unlike po, kaya sino tong senator ngayon na Villar, di ba? Yung anak ni Manny Villar na naging DPWH secretary natin, nakafocus mga kababayan. At saka si Secretary Tugade, di ba? Art Tugade. Nakafocus po sila sa kung anumang project na na ginagawa nila. Kaya ito pala, makapaglatag lang, wala nang supervision, no? Wala nang monitoring. Ano yan? Ano yung ginagawa ninyo? This is not acceptable, mga kababayan, di ba? Na madidelete because of lack of supervision and monitoring. Ano yan? Hindi po yan acceptable sa mga Pilipino. Madidelete kasi walang nagsusupervise. Walang yan naman. At take note mga kababayan, this statement is coming from COA, Commission on Audit. Ngayon ang tanong ko, i-relate natin dito sa tuwadcom na ito. Kayong tuwadcom na ito,
Kung gusto niyo talaga na makapag-imbestiga, makagawa kayo ng batas in aid of legislation, investigation in aid of legislation, itong DPWH po ang tirahin mo. Ha? Kasi base po sa report ng COA, oh, isang tanong lang ang pwede niyong itanong dyan. Diba? Saan napunta yung 215 billion? Bakit madidelay dyan? Diba? Yan lang. Pwede na kayong gumawa ng kahit ilang committee dyan. Diba? Kahit, hexacom. Yan. O, baguhin naman natin, diba? Hexacom naman para 5. 5 ba yung hexa? Diba? Hexacom. Yan, mga kabayan. Talagang dito mapaghahalataan na nating lahat. No? That they are just hindi nila hinahabol yan. Hindi nila hinahabol yung paggawa talaga ng batas eh. Hindi nila habol ang paggawa ng batas diyan sa Kamara, sa administrasyon ito. Anong hinahabol nila? No? Sinasakyan ba nila ang pagiging sikat ni Vice President Sara Duterte para manalo sila ngayong 2025 election? Yun pong naiisip ko eh. Or maybe, mga kabayan, there is someone behind, no? Yung nagpatawag sa Malacanang. Nag-meeting nga sila eh, di ba? Nakakapagtaka nga eh. Bakit si PBBM ang nagpa-meeting sa mga congressman eh? Si Romualdez naman ng speaker. Si speaker naman pong nagpa-meeting sa mga militar pero hindi naman siya presidente. Nakakalito na rin ngayon, no? Sana magpaliwan. Hindi, joke lang, mga kabayan. So yan, mga karibin natin, ano pong inyong masasabi dito sa mga project na ito? Nako, napakalaki pala ng pondo pero delayed po. Hindi natin alam kung pero yung pong nila, yung po yung reason nila, inadequate planning. So yan, mali ang pagpaplano. Hindi detailed yung engineering, supervision and lack of monitoring. Yan, ayon po yun sa COA. Galaw-galaw, Kamara, at ito naman po ang imbestigahan ninyo. Tama po ba? At ito na nga, mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng comment ang video ito. Ito na po. Nagdo-loading pa. Ito, mga kababayan. Po, Naku po. Ano na ba ang nangyayari? Ito, nakakatakot na ito, Nakakatakot na po ito sa sitwasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Trinahidor na siya ng kanyang mga kakampi. Sabi ko sa iyo, Marcos, hindi ka kasi naniniwala sa mga sinasabi ng mga vloggers, sinasabi ng mga taong bayan. Ayan, sinita na siya ng mga Makabayan Black. Ito yung tanong ko Itong Makabayan Black na ito, kinausap ito ni Martin Romualdez. Alam natin, di ba, may ebidensya na nagpulong-pulong itong mga Makabayan Black together with Martin Romualdez. Nagpalabas kasi ng kadramahan itong si Bongbong Marcos patungkol dyan sa text message na nagpapakalat siya at inamin niya mismo, di ba? Inamin niya na siya yung nag-text noon na ayaw niyang i-impeach si BP Sara because it will not unimportant raw itong si BP Sara at hindi raw maganda sa bayan natin. Kaplastikan ba? Ngayon, pumapalag itong grupo ni Castro. Pumapalag itong grupo ni Castro na ikaw raw, Bongbong Marcos, wag kang makialam sa lower house. Ito naman grupo nila Castro, alam nyo naman, pabida ito. So, ngayon, dito mo talaga mapapansin kung ayaw nila ni Castro yung sinabi ni Bongbong Marcos, meaning to say, ayaw rin ni Martin Romualdez. Kasi alam naman natin na itong mga Makabayan Black, itong grupo nila Castro, kinausap ito ni Martin Romualdez. At alam ko, sa analysis ko, may kasunduan itong si Martin Romualdez at itong grupo ni Castro. May kasunduan po ito na, ikaw Castro, isulong mo yung impeachment ni BP Sara. Yan, mga kabayan, isa po yun sa mga possibility, no? Pero ito rin ang naiisip ko, no? Kahit naman nag-meeting po itong si
like for example, may kasunduan nga talaga si House Speaker Martin Romualdez at saka itong Makabayan Black. But still mga kabayan, let us not forget that this Makabayan Black has their own agenda. 'Di ba? Kung ano talaga natin, kung iisipin talaga natin ng mabuti, no? Parang nagagamit nga lang yung si speaker eh. Kasi unang-una mga kabayan, galit na galit po talaga itong Makabayan Black kay Vice President Sara Duterte. Ha? Parang pwede rin, nagagamitan lang sila. Si Martin Romualdez ginagamit itong, kasi alam niyang galit na galit eh. Di ba? Dahil nga po si Vice President Sara Duterte is number one. Na talagang, di ba? Like her father, no? Na nakafocus dito sa mga NPA na itong mga makakaliwa. O, tingnan nyo, kahit nga po napunta dun sa Department of Education, ginagawa niya pa rin yung kanyang trabaho na talagang malayo ang kabataan dyan sa mga makakaliwang yan. Diba? What I'm trying to point mga kabayan, kahit po nag-usap, may kondisyon si Speaker Romualdez at itong Makabayan Black, it's still, no, wag po nating kalimutan, no, na may sariling agenda, sariling layunin itong Makabayan Black, no? At ayun po ang makapaghiganti man lamang sila dito kay Vice President Sara Duterte. Diba? Nakukuha niyo na po mga kabayan? Yun po ang naiisip ko. Pero yun din po ang naiisip ni Sir Don Martiri, diba? Na maaaring nagkakagamitan, diba? Or mayroon silang kondisyon. But aside of that, no, what I'm trying to point out mga kabayan, mayroon pong sariling agenda itong Makabayan Black na ito. Pati itong si Martin Romualdez gustong ma-impeach itong si BP Sara kasi po sa analysis po natin nagmamadali itong maging vice president. Siya yung papalit kay VP Sara, nakakatawa nga eh. I don't want to comment on that. So ngayon, ibig sabihin, ikaw Bongbong Marcos, tinatrahidor ka na ng mga, ingat-ingat ka ha. Hindi ko kinonfirm na trinahidor ka ni Martin Romualdez, pero ingat-ingat ka kasi baka trinahidor ka na ni Martin Romualdez. Remember, si Martin Romualdez, siya yung nagbibigay ng mga ayuda-ayuda. The credit do not goes to you, Bongbong Marcos. The credit goes to Martin Romualdez. Whether we don't like that ayuda-ayuda na yan, syempre, meron pa ring mga taong bayan na malilin lang dyan. Diba? So yan mga kabayan, bigyan po natin ng komento yung sinasabing trinahidor ng Kamara, itong si PBBM. But take note mga kabayan, kung trinahidor nga talaga, bakit nagpa-meeting pa, no? After po mag-file ng impeachment complaint, no, against Vice President Sara Duterte, miniting ni President Bongbong Marcos Jr. itong mga congressman sa Malacanang. So meaning, nagtrahidor ba? Or he is also supporting the moves, the action of the House of Representatives, di ba? Baka nga nagparty-party pa. Hindi natin masabi, di ba? Oh, baka nga nagpa-party pa yun sa Malacanang because of the impeachment complaint. Pinatawag, okay, pumunta kayo dito lahat, magpa-party tayo because mission complete, mission succeed, mga kabayan, no? Nandiyan na, gumugulong na yan, tara, mag-inuman muna tayo. Diba? Parang ganun ang naiisip ko. Kaya pinatawag ang mga hinayutak na yan. Diba? What do you think, mga kabayan? Kasi kung hindi talaga, kung hindi sinusuportahan ni President Bongbong Marcos Jr., no? He can also reiterate, no? Yung kanyang command to the House of Representatives. Pwede niyang ulitin eh. Bakit ayaw niyong makinig? Pwede niyang pakiusapan ulit. Or maybe, pwede niyang kausapin mismo si House Speaker Romualdez kasi siya naman po ang nasusunod doon. Kasi ito tingnan niyo mga kabayan. Kung talagang walang plano pong impeachment complaint,
No? Kung walang impeachment case against Vice President Sara Duterte, easy lang, di ba? Isang salita lang na Romualdez. Ops, tigilan nyo yan. Kasi, ipapasa rin naman sa kanya yan eh, di ba? Oh, House Speaker, approve or disapprove, di ba? O siya pa rin na magdidesisyon. Pag sinabi niyang, cut it, wag lang ituloy. Eh di syempre, dahil siya po ang, kumbaga siya po ang majority dyan eh, di ba? Majority of the members sa kanya nakapanig dyan eh. Doon pa lang mga kabayan, makikita na natin yung sincerity ng sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. Diba? But then again, hindi po nangyari yan. Anong ibig sabihin yan mga kabayan? There is no sincerity sa kanyang sinasabi. Singaw mga kababayan. Sa ilong po dumadaan ang bawat salita ng ating Pangulo. Dahil hindi naman po nasusunod eh. Diba? Well, anyway, ano po ang inyong reaksyon, opinion, kritisismo sa video nito mga kababayan? I-comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.